Ilang pamilya sa Quezon City kinailangang ilikas dahil sa biglaang pagbaha. Ang rescue operations bahagyan naging hamon, lalo't umabot ng lagpas tao ang baha sa ibang lugar. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita live. Luisa. Joshua, humupa na ang baha sa ilang lugar dito sa Quezon City matapos nga ang mataas o pagtaas ng tubig kaninang madaling araw. Pero may ilang mga residente na hanggang sa ngayon ay pinipili pa ring manatili sa mga evacuation centers. Pasado alauna ng madaling araw nang magsimulang tumaas ang baha sa ilang lugar sa Quezon City dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. May ilang lugar pa nga na inabot ng halos lampas tao ang tubig, tulad ng sa Barangay Rojas na may kinailangan pang i-rescue ang QCDRRMO na nasa 112 na individual. Gumamit pa sila ng bangka, mailikas lang ang mga residente. Kaya naman, nang sumikat na ang araw at bahagya ng tumila ang ulan, bandang alas 6 ng umaga kanina, nagsilikasan na ang karamihan sa mga nabaha kagabi at dumiretso naman sa evacuation centers ng lungsod. Tulad ni Nanay Rosalie na taga-barangay Tatalon naman, nagising na lang siya sa baha sa loob ng kanyang bahay. Kaya naman dali-dali silang lumikas at kahit agad na bumaba ang tubig sa kanilang lugar, hindi muna siya aalis sa evacuation center. Hindi muna po kasi tingnan baka umano. Kaya dito muna. Kaya yung Karina po, ha? Di kataasan na nung nagising kami, nandun na sa first floor ang tubig. Yung apakan na. Di mahigit tao na yon. Ni Maribel naman, walang naisalba miski isang gamit, kaya halos wala na talaga siyang maiuwi o mauuwi ang bahay. Kaya pakiusap niya, sana habang nasa evacuation center sila ay makatanggap sila ng tulong mula sa pamahalaan, lalo na at natatakot pa rin sila sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Hindi muna kasi natatakot pa kami, baka hindi pa mag-ano yung panahon bago. Wala, talagang ubos talaga yung gamit ko. Wala kami malang, basta katawan lang namin ang naano namin. Bahala na yung mga gamit, basta na-save namin yung sarili namin. Kaya, kung naawa naman sila, natulungan po nila ako. Kaya, mga gamot ko, pagkain. Kasi hindi na po ako mabuti. May nararamdaman pa po ako. Masakit yung ko. May sakit ako sa puso. Yeah. Sabi naman ng mga opisyal ng barangay, hindi naman sila paaalisin sa evacuation centers kahit pa bumaba na ang tubig sa ilang lugar. Tuloy-tuloy din ang pagbibigay nila ng tulong sa mga bakwit. Hindi pa po nagde-declare ang QCDRRMO para pabalikin po yung mga tao. Kaya ngayon po ay kinakalong natin dito sa ating evacuation center sa elementary school ang mga gusto at willing na maging evacuees. Samantala Joshua, kung may ilan naman na nagmadaling lumikas nang humupa ang baha, meron din naman na nagsimula ng maglinis. Tulad ni Nanay Ruby na inabot ang kanyang bahay ng lampas tao na baha sa Barangay Santo Domingo. Pero kahit patuloy-tuloy ang sama ng panahon, hindi pa rin sila lilikas dahil sanay naman na anya sila sa baha tuwing bagyo. Pag biglang bumuhos ng mga 2 oras, 1 oras, baha na talaga. Nagpapanik lang ulit ng mga naiwan na gamit ulit. Hindi naman kami kinakabahan, sanay na kami sa bahay. Joshua, sa ngayon ay kinukuha pa natin yung datos kung ilang barangay yung nabaha sa buong lungsod ng Quezon City. Pero sa tala ng QCDRRMO as of 8 a.m. kanina ay nasa halos 2,000 na yung lumikas na mga residente. Itong bilang na ito, Joshua, ay posibleng tumaas pa dahil nga kanina nung umikot tayo mga bandang alas 11 ng tanghali ay sa isang evacuation center pa lang nasa 1,200 na yung mga bakwit. At sa ngayon nga ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga evacuees sa mga evacuation centers dahil nga tuloy-tuloy naman yung sama ng panahon dito sa Quezon City. Katunayan ay makulimlim pa rin at tuloy-tuloy pa rin ang ulan. Joshua. Maraming salamat, Luisa Erispe.